At tayo nagbabalik para sa isa na namang trending na usapin. Malamang dumana ito sa inyong sa inyong newsfeed, yung taong nagnakaw daw sa 7-Eleven. Trending siya tapos hinuli siya, hinabol. Sabi nga nung mahabol sa kanya pagka hindi siya minto, babarilin niya daw. Tapang no? Okay, papanoorin natin yung video niya ng mabilisan para makita nyo naman kung hindi pa dumaan sa inyong newsfeed. Eto siya, ipi-play natin, no? Credit sa kung sino man yung original na nag-upload nito kasi na nakalat na to mga tol. So ito siya. Ayan, no? Oh, minto ka, babarilin kita, sabi niya. Ang tapang ng babaril, Oops. Gusto pang tumakbo, kaya lang. Yun. Tanggalin natin yung caption. Ayun siya, ang ginawa dito ay no-black. Ayun, nag-tap meaning hindi na siya makahinga, no? Tapos, ayun. May mga bumubusina, hindi ko alam kung ano yung binubusinahan nila. Baka iniisip nila na na yung biktima talaga is yung nagnakaw. Which is biktima talaga siya dito sa headlock na to, nawala ng malay. Ayun. Ayun, nalaglag na. Kung titignan natin kung ito man yung mga ninakaw niya, ang dating is nasa lang, no? Nasa 20 pesos or 50 pesos lang. Okay? Ayun. And then, yan na yung video na yan. May kumalat na balita na namatay na siya. At yung balita na yon ay maraming napaniwala. So, umpisahan natin. Pati yung mga mainstream media, may mga nag-upload pa nga na may nagbalita pa nga. At itong video na to ay actually matagal na. Matagal na mga tol. At ni-re-upload lang. Ngayon lang nag-trending. Ito yung update niya. Ito yung update ito, buhay na buhay siya. Ayan, sabi nga dito sa caption ni Paula Murillo, credit to you Huwag kayo basta-basta naniniwala sa kumakalat na balita na patay na yung lalaking nag-viral na sinakal. Ayan siya, buhay na buhay. Haha. May and also last year pa nangyari yun yung sinasabi ko, last year pa. Nakita ko na to sa isang comment matagal na yan sabi. Pero syempre hindi ako naniwala din naniwala ako na latest siya kasi nag-trending nga kahit ako naging biktima ako nito ng mga maling information. At nangyari yung video na yon. At hindi tanod ng barangay yung sumakal kay kuya. Huwag basta-basta maniwala sa kumakalat na balita sa social media. Ayan, video to Video to. Ayan itong video na to, hindi ko alam kung kailan itong actual na video na to. Pero meron pang isang video na ang sabi nga magiging vlogger pa daw yata si Boy 7-Eleven. Boy 7-Eleven talaga. Ayan, in-upload dito ni Marky Tan Vlog. Video na sinakal ng ulitin natin. Ay, walang guys, hindi pa ako patay. Hindi pa siya patay. Nagsasalita pa Totally, matagal na yung video na yun. Matagal na yung video. Yung video na yun, pinost yun before, pero hindi siya nag-viral. Hindi siya Ngayon, nag-viral siya. Magiging vlogger siya. Ng July. July last year. So, yung time na yun is na-detain ako. Na-detain naman pala siya. 1 month. Na pagdusahan ko na yung ginawa ko na yun. Ginawa niya. Okay, so guys, hihingi lang ako ng konting opinion sa inyo. Opinion. Para about dun sa nanakal sa akin. Wala kasi akong idea guys Ano yung opinion na kailangan? Yun lang guys, i-comment ko na lang dito yung yung gagamitin ko Facebook kasi itong Facebook ko na to
within 60 days pa bago makapag-live kasi bago pa to eh. Okay. So, yun lang guys. Salamat. Okay, so yan mga tol, no. Wala naman masama kung magiging magiging vlogger siya, no. Mag-create na lang siya ng content. Nung gumawa siya ng masama, ayun, nahuli, no. Masama pa rin ang magnakaw, 'di ba? Sabi nga nung iba, masama pa rin. Pero masama din yung ginawa niya, no, ni brother, no. Kung sino man to, kung guard man to, kung policeman or what, mali pa rin yung ginawa niya na sakalin kasi pwedeng mamatay talaga, no. Pwede kang mamatay sa ginawa niyang gayon. Nag-tap na siya pero hindi pa rin siya binitawan eh. Yun yung point. Tapos yung naman nagkakalat ng mga fake news na namatay na siya. madami kang nakakuha. No, walang masama kung magiging siya. Walang masama kung magiging vlogger siya, no. Ang masama is kung uulit siya. Na naman siya, no, na kulong naman siya ng isang buwan, which is kung yun yung ninakaw niya, hindi worth it, no? Ipagpapalit mo yung kalayaan mo sa 20 pesos, 50 pesos, no? Isang buwan siyang na-detain daw. At nagdusa na siya, siguro, okay, bigyan natin ng chance, magbago. Kung mag-vlog man siya para hindi na siya umulit, no? Wag lang sanang iba-vlog yung mga pagnanakaw na gagawin. Baka naman nagba-vlog siya, kung paano kumuha ng 70 pesos or 60 pesos, 50 pesos sa 7-Eleven. Huwag naman ganoon mga tol. Yun lang, no. Again, maging vigilant tayo pagdating sa social media kasi minsan ang hirap ang hirap talagang ma-detect kung ano ba yan, kung latest ba yan or matagal na. Di mo maano sa quality kasi dapat yung latest, yung quality nila is matataas na eh. Ang problem kasi kahit latest, yung mga kakanakaw ng mga videos, re-upload ay nagiging low quality. Low quality tapos nanakawin pa yung ninakaw na, tapos yung magnanakaw, nanakawin pa. Ayun. Again, no, kung ikaw ay magnanakaw ng content, tapos yung kino-content mo or yung mga ina-upload mo is mga pagnanakaw din kagaya nito, wala kayong pinagkaiba. Ang difference lang siya is nagnakaw ng pera, while ikaw is nagnakaw ka ng content. Walang difference yun. So, wag kang maging proud sa mga pinagnanakaw mo na content. Wala kang pinagkaiba sa mga magnanakaw na actual. Okay? So, yun lang. At maraming salamat and God bless guys. God bless.